Jun, bukod kay Soto, dawit din ang pangalan ni Senator Erwin Tulfo. Dinala umano ang nasa 8 maleta ng pera sa kanyang bahay sa Green Hills. Nandito din pangalan ni Senator Erwin Tulfo na pinapangalan nilang susunod na chairman ng Blue Ribbon Committee kung sila masusunod. Sinong may alam? Diba? Nandun yung pamumulitika ni Alan Peter Cayetano, narinig ninyo? Nandito din yung pangalan ni Erwin Tulfo. Na siya yung susunod na chairman ng Blue Ribbon Committee kung sila yung mananalo. Nagigets ninyo? Nandun nang aasar pa si Cayetano. Hindi. Wait lang mga minamahal Rinig ninyo yung sinabi ni Cayetano. Ang sabi niya, nandito yung pangalan ni Erwin Tulfo. Ito yung susunod na chairman ng Blue Ribbon Committee kung sakaling manalo sila. So nandoon, ikaw yung namumulitika. Ikaw yung namemersonal. Ikaw yung namemersonal, Alan Peter Cayetano. Diba? Kaya ka nga natatawag na duwag Diba walang utak, bopils. Diba? Ngayon, sige. Gusto talagang idiin ni Cayetano itong si Erwin Laki ng galit. Ano yung galit mo kay Erwin Tulfo? Diba? Parang sobrang taas Masyado silang namemersonal. Samantalang dati, sa totoo lang, yung mga senador, kunyari away sa Senado, after ng away sa Senado, paglabas sa Senado, they are all friends. Ngayon, personalan na. Parang personal na yung atake. Parang tinitake up ito na, parang ano ni Cayetano Nyeta, pinagtutulungan ninyo ako. Personalin ko din kayo. Narinig ninyo, ulitin pa natin. Kailangan ko pa bang ulitin sa inyo? Parinig natin ulit, mga minamahal. Pakinggan natin. Nandito din pangalan ni Senator Erwin Tulfo na pinapangalan nilang susunod na chairman ng Blue Ribbon Committee kung sila masusunod. Di ba? Nandoon yung pagbanggit ni Cayetano na, nandito pala yung pangalan ni Erwin Tulfo na susunod bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee. Tama ka, Vine Grace. Very huge selos, desperate moves itong ginagawa ni Cayetano. Diba? Baka parang feeling ko, ito ata yung naka-receive ng maleta Si Cayetano Ang lakas umebas Ang daming hanas Diba? Talagang, kung sa bagay, mga minamahal, itong nangyaring Senate Blue Ribbon Committee hearing kanina, hindi ko nga alam kung hearing ba yun or interview Kasi hindi ko makita kung hearing ba talaga. Wala namang sumipot doon. Diba? Hindi ko masabing hearing kasi hindi pinansin ng minority. Paano masasabing hearing kung yung minority na magiging majority ay walang pakialam dyan? Kasi paano, diba? Meron pa nga siyang nabanggit doon. Itong si Cayetano. Sabi ba naman, si Ping Lacson kaya ayaw na mag-hearing yung Senate Blue Ribbon Committee. Kasi best friend niya si Soto. Di ba kung di ba naman tarantado, idadamay mo ang pangalan ni Ping Lacson sa galit mo kay Soto? Di ba mga minamahal? Idadamay mo ang pangalan ni Ping Lacson ni Tito Soto kay Ping Lacson. Nagigets ninyo? Sabi ni Cayetano, ulitin ko. Si Ping Lacson kaya ayaw imbestigahan or ituloy ang Senate Blue Ribbon Committee kasi sanggang dikit sila, magkaibigan sila ni Tito Soto. So ano ibig sabihin mo? Ano yung pinoportray mo na message? Tapos inulit mo pa dito. 'Di ba? Inulit mo pa dito kay Erwin Tulfo. Grabe na yung inggit mo, Alan Peter Cayetano. Magtigil ka, Cayetano. Magtigil ka, please lang. Tigil-tigilan mo yung inggit mo or kahitaran mo or kabaliwan mo. Magtigil ka. Hindi nararapat yung ginagawa mo. 'Di ba? Yung pagiging storyteller mo, paggagawa-gawa mo ng drama, may hangganan din yan. Yung ginawa mong drama kay Bato, inuulit mo lang dito sa 18 Marines Kasi sobra yung inggit mo. Sobra na din yung galit mo kasi pinapatalsik ka na. Which is malapit na ngayong Lunes. Malapit na ngayong Lunes. 'Di ba? Maybe FB Cayetano doesn't want to let go, hoping that once Piatos is impeached, he will become the VP. Posible kasi naghangad din yan noon na maging Vice President. Kaya nga niya gustong itigil or i-delay ang impeachment
Yan naman talaga yung issue, yung impeachment eh. Gumagawa sila ng ibang way para ma-delay ang impeachment at halatado na. 'Di ba? May nakita ba tayong solid evidences doon kanina? Wala! Di ba mga minamal? Puro storytelling. Hindi naman yun yung gusto naming marinig yung storytelling. Ang gusto namin ebidensya. Evidences. Ebidensya. Alam niyo ba yung ebidensya? Tapos yung the way na nagtatanong sila, like, pumapaburo lang din sa kanila yung tanong. Wala, di ba mga minamahal? Sabi ni Vine Grace, no evidence, they are wrong. Totoo. Diyos ko, continue tayo. Sinong may alam nito? Bali po, nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng 2 beses. Yung una po, 2 maleta, tapos yung pangalawa po, 6. Ano yung 2 maleta? Anong size? Maliit na po, small tsaka medium siguro. Small. Tapos yung pangalawang beses po, Your Honor, 6 na malita na po. 6 na gano'ng kalaki? Halo-halo po. Halo-halo na. Saan ang first at saan yung second delivery? Dito lang, sa may bahay niya po, Your Honor, dito sa Green Hills. Dagdag pa ni Gumban, tagahatid o tagababa lang siya ng pera at mayroon na silang kasama na may kausap at tagatanggap sa bahay ng mambabatas. So kung halimbawa madadala namin kayo dun sa mga lugar na sinasabi nyo, matuturo nyo na ito yung bahay tapos Yes, Your Honor. dito yung Yes, basement. sir. Yes, sir. Kaya daw naman pala nilang ituro yung bahay. Oo. Mga minamahal, kaya naman daw po nilang ituro yung bahay. Di kasi tayo naka-premium kaya mayroong ads. So, eto, continue. Marina mang itinanggi ni Senator Tito Soto ang aligasyong tumanggap siya ng maleta ng pera mula sa mga nagpakilalang dating Marines. Sa isang panayam, sinabi ni Senator Soto na hindi pa siya senador noong 2022 hanggang 2025. Dagdag pa niya, isa lang ang may pangalang Mark sa kanyang mga tauhan at ito ay pumanaw na noon pang 2015. Itinanggi din ni Senador o ng Senador na nagkaroon siya ng security dahil mula pa noong 2014 hanggang sa ngayon ay wala siyang security detail. Para naman kay Senator Erwin Tulfo, malinaw at planadong propaganda niya ito laban sa kanyang pagkatao at reputasyon. Tama. Dagdag pa nito, walang puwang sa Senado ang fake news. Sa huli sinabi nito na abangan na lang ang lehitimong Blue Ribbon Committee hearing sa susunod na linggo. Wow! Wait, Bukod please. sa 2 senador, kasama rin sa kinumpirma ng mga dating sundalo na may tinanggapin umano na pera mula kay dating Congressman Zaldico ay ang mga mambabatas sa mababang kapulungan ng Kongreso o House of Representatives. Kabilang na rito sina dating ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, former Zamboanga Congressman Manix Tagipe, Representatives Laila de Lima, Sandro Marcos, Terry Redon, Joel Chua, Janet Garin, Benny Abante, Jervil Luistro, Zia Adyong, Jose Alvarez at iba pa. Si Alvarez ay nagpunta rito kanina sa Si Alvarez biglang napasugod sa Senado para pasinungalingan yung kanilang sinasabi. Anong kinalaman ni Alvarez? Yung sa Palawan, ang layo ni Alvarez ha. Diba sobrang layo ni Alvarez, tapos biglang nadawit, biglang nadamay. Anak ng mga fota talaga tong mga... Ay, Diyos ko. Senado para pasinungalingan ang aligasyon laban sa kanya. Wala po akong tinanggap na maliit na kay galing kay Saldi ko dahil wala naman utang sa Saldi ko sa akin. Wala din akong utang sa kanya. Yung kabilang sa mga nagbigay na ng dinidina yung aligasyon ay si Congressman Terry Redon sa isang panayam kanina. At doon nga sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon kanina ay yung mga idinitalye ng mga dating sinasabing Marines ay yung pag-deliver nila ng mali-malitang pera mula 20 million hanggang 70 million pesos. Parang sinasabi nila dito, June, ay yung sizes nung kanilang maletang i-deliver ay small, medium at saka large. At ang kanila daw pag-deliver ay 3 times a week na mga Grabe sa 3 times a week, no? Sana all. 3 times a week. So, hindi bababa sa 20 maleta ang kanilang na-deliver bawat pag-deliver nila, no? At kabilang din sa kanilang nabanggit kanina ay nililigawan umano sila ni dating PNP Chief Nicolas Torre III kung saan pinipilit silang pumirma sa isang affidavit
para huwag na silang magsalita. Ito ay pagkatapos na magsalita nitong kanilang kasamahan na si Orly Gutesa dito sa Senado. Binigyan daw sila ng 50,000 pesos at isang mga cellphone para huwag lamang silang magsalita. At kanina, nandito rin Gusto kong tawagan si General Torre. Gusto kong linawin. Sana sumagot Tawagan natin si General Torre. Sige nga, itry lang natin mga minamahal.